Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3741. Ilang tao ang nag-abandona sa ideya, ngunit mayroon pa ring mga nadama na kahit maliit na halaga ng kita ay isang tubo pa rin. Hindi nagtagal ang sigasig sa lugar ng pagtaya. Matapos mailagay ng lahat ang kanilang mga taya, opisyal na nagsimula ang labanan. Sa entablado, itinuwid ni Percy ang kanyang likod habang ang kanyang likod ay nakaharap sa madla. Kahit na walang makakakita sa kanyang mukha, ramdam ng lahat kung gaano siya tiwala. Ang iba ay nakatayo sa paligid ni Percy kasama si Percy sa gitna, at lahat sila ay nakaharap sa gitna ng entablado. Ang mga pakpak ay naririnig mula sa gitna. Isang alon ng pulang enerhiya ang lumundag sa hangin mula sa gitna ng entablado. Nahati ang enerhiya sa hindi mabilang na maliliit na tuldok habang pinupuno nila ang kalahati ng arena. Biglang naging solid ang liwanag, at muling lumitaw sa harap ng lahat ang mabangis na hayop na may purple feathered. Sa sandaling iyon, ang hayop na may purple feature ay nasa ganap na nitong recovering state. Hindi naman nasira ang mga balahibo sa katawan nito. May gininto ang kinang ang mga mata nito habang nakatingin sa paligid. Para itong Diyos ng digmaan na nanalo sa hindi mabilang na laban. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga kalahok ay nakaalerto. Kahit si Percy ang maghahatid sa kanila sa tagumpay, wala ni isa sa kanila ang nangahas na maging pabaya. Kung tutuusin, ganoon talaga kalakas ang beast na may purple feathered. Kung hindi sila mag-iingat, haantong sila sa katulad ng lalaki noon. Ayaw nilang gumapang ang lilang apoy sa kanilang katawan at masugitan ng husto. Makakaapekto ito sa kanilang kinabukasan sa whirling world. Nagsisimula na sa wakas. Naiinip na ako. Tuwang-tuwang sabi ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Tumawa ang katabi niyang mandirigma at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa mga kakayahan ni Percy at lahat ng tumulong sa kanya, tiyak na mapapatay nila ang mabangis na hayop na may kulay ube na balahibo sa loob ng 10 minuto. Ang ilan sa mga mandirigma doon ay may bulag na pagtitiwala kay Percy. Kahit na hindi pa nila nakita si Percy na lumaban noon, naniniwala sila na tiyak na mapapatay ni Percy ang purple feathered beast at manalo sa labanan mula sa pangalan ni Percy at ang mga resulta na nakuha niya mula sa iba pang mga hamon. Ilang life points sa tingin mo ang makukuha ni Percy sa huli? Sa tingin ko ay makakakuha tayo ng hindi bababa sa 5. Baka makakuha pa siya ng 7. Kung nakuha niya ang 7, kung gayon ay makukuha niya ang twin leaf heartgrass na ipagpalit sa iba pang mapagkukunan. Siguradong dadalhin ng mga mapagkukunang iyon ang kanyang kakayahan sa susunod na antas. Just thinking about it is making me drool. Ito ang tunay na mundo ng malakas. Ang malakas ay maaaring magamit ang kanilang mga kasanayan upang makakuha ng mas mahusay na mga gantimpala, habang hindi tayo makakakuha ng anuman. Lahat ay hinang-hina ang sitwasyon habang nakatingin sila sa entablado ng may paghanga. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga talakayan sa sandaling iyon, hindi ito nakaapekto kay Percy. Nakatutok ang matalim niyang tingin sa mabangis na hayop na may purple feathered. Bago ang pagpaparehistro, napagpasyahan niya na tiyak na papatayin niya ang mabangong hayop na may purple feathered. Ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng pagkuha ng life points, ngunit para sa kapakanan ng Star Continent at sa kanyang sariling reputasyon din. Gusto niyang sambahin siya ng lahat ng hamak na tanga. Kabanata 3742. Sari-saring pag-iisip ang gumugulo sa kanyang isipan at isang excited na tawa ang pinakawalan ni Percy. Ang mabangis na hayop na may purple feathered ay sumigaw habang ang mga pakpak nito ay nagsimulang pukawin ng marahas na hangin. Ang lahat ng nasa entablado ay isang mandirigma, kaya hindi sila naapektuhan ng malakas na hangin. Ito ay simula pa lamang. Ang mabangis na hayop na may lilang balahibo ay muling sumigaw habang pinalilibutan nito ang katawan nito sa lilang apoy na nag-aapoy sa sarili. Sa isang mabilis na paggalaw, 3 purple flame feathers ang bumaril sa karamihan. Sinusubukan lang sila ng hakbang na iyon. Pinaikit ni Percy ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, lahat ng iba ay tumigil. Ang tanging focus niya ay tanging sa mga balahibo na iyon. Isang confident na smirk ang pinakawalan niya. Sa ilalim ng umaasam na tingin ng lahat, pumutok siya pasulong at sinisingil mismo sa mga balahibo. Napasigaw ang lahat sa gulat sa kanyang kilos. Talagang tumatakbo siya patungo sa mga balahibo. Iyon ang tinawag kong agwat ng kasanayan. Sa mga naunang ilang grupo, pipiliin ng pinakamalakas na mandirigma na iwasan ang pag-atake o haharapin ang isang balahibo lamang, na iiwan ang iba sa iba pang mga kalahok. Gayunpaman, si Percy ay nahaharap sa 3 balahibo ng mag-isa. Inilabas ni Percy ang kanyang espada at nagpakawalan ng 3 hiwa.
Ang nasusunog na mga balahibo ay biglang nagsalubong sa mga laslas at naglabas ng matinding enerhiya, at biglang nabasag ang mga balahibo mula sa mga ugat. Ang mga lilang apoy ay halos nabawasan ng mga laslas. Bumagal din ang bilis. Nagpadala si Percy ng isa pang 3 hiwa. Siya ay umatake ng napakabilis, at ang mga laslas ay nagsalubong sa mga balahibo bago pa man makapag-react ang halimaw. Ang mga balahibo ay hindi na makahawak habang sila ay nabasag sa liwanag, naglalaho sa manipis na hangin. Ito ay isang gumuhit. May sumigaw. Kahit na kinailangan ni Percy ng 6 na laslas upang ikalat ang mga balahibo, ang 3 unang laslas ay nagawang pigilan ang mga balahibo. Ito ay isang kamangha-manghang resulta. Walang nakakagawa noon. Huminga ng malalim si Percy habang tinitignan ang purple feathered beast na may matinding tingin. Malamig din ang tingin ng mabangis na hayop na may purple feathered. Kahit na ang hayop ay gawa sa enerhiya, mayroon pa rin itong tiyak na katalinuhan. Maaaring sabihin nito na ang maliit na tao sa harap nito ay medyo malakas at mapanganib, kaya nagpa siya itong i-target ang taong iyon sa halip. Ang iba ay walang kahihinatnan. Medyo natuwa si Percy sa atensyon ng beast na may purple feathered. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagmamalaki na para bang kaharap niya ang halimaw ng isa-isa. Ngumiti si Rowan at tuwang-tuwang sinabi, "I guess this beast is quite smart." Alam nito kung sino ang pinakamalakas. Gayunpaman, hindi nito mababago ang anuman. Ang purple feathered beast ay tiyak na mamamatay. Percy's Void Blade is an upper ultimate god rank technique. A mere purple feathered beast is nothing to him. Habang sinasabi niya iyon, sinadya ni Rowan ang pagtaas ng boses. Malinaw na naririnig siya ng lahat, at lahat sila ay napabuka ang kanilang mga bibig. Gumagamit talaga si Percy ng upper ultimate god rank technique. Iyon ay isang bagay na maaari lamang nilang pangarapin. Kahit na alam nila na ang Whirling World ay tiyak na may mga henyo na may kakayahang gumamit ng upper ultimate god rank techniques, hindi pa sila nakatagpo ng kahit ano. Sa hindi inaasahan, dito talaga sila nagkita. Karamihan sa mga mandirigmang natipon doon ay gumagamit lamang ng mga diskarte sa mababang ultimate god rank at halos hindi nila magamit ang mga ito. Nagkaroon ng malawak na bangin sa pagitan nila at ng isang taong maaaring gumamit ng upper ultimate god rank technique. No wonder they're always so confident in themselves, so Percy is using an upper ultimate god rank technique. Hindi ko lang alam kung hanggang saan na niya ito na master. Kabanata 3743. Siguro nasa initial stages pa lang siya, or maybe he's already on the road to mastery. If it's the latter, then Percy's skills is unfathomable. He should be ranked in the top 10 or even top 7 amongst all the warriors in the Whirling World. Who knows? Siya pa rin ang pinakamalakas na taong nakita ko. Maswerte kaming nasaksihan ang laban na ito. Siguradong pinagsisisihan ng brat na iyon ang mga bagay-bagay ngayon. Kung tutuusin, ganoon kalakas ang kalaban niya. Sinaktan niya ng husto si Randall nang walang takot kanina, at mas mahina lang si Randall kaysa kay Percy. Napakadaling patayin ang lalaking iyon. Iniisip mo pa rin siya. Isa lang siyang ganap na clown. Walang sino man ang makakapagpabago sa kanyang kapalaran. Maaaring napakatahimik niyang kumilos, ngunit malamang na pinagsisisihan niya ang lahat ng mga pagpipilian niya sa buhay sa sandaling ito. Walang makakaapekto sa nararamdaman ni Percy sa sandaling iyon. Alam niyang matagumpay niyang nakuha ang atensyon ng mabangis na hayop na may purple feathered, at siya ang magiging focus ng halimaw. Gayunpaman, hindi siya natakot dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang makakuha ng higit pang mga life point. Kung ito ang Outer World o Chaos City, inatake muna niya ang siyam na iba pa para magamit niya ang pinakamaliit na pagsisikap at panatilihing ligtas ang sarili hanggat maaari habang nakikipag-ugnayan sa kalaban. Gayunpaman, iba ang sitwasyon. Sa pagkakaroon ng mga patakaran, kailangan niyang tiyakin na siya ay nakinabang hanggat maaari mula sa mga patakaran. Siya ang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan para sa labanang ito, habang ang iba ay naroon lamang upang suportahan siya. Gusto niyang makakuha ng 7 life points. Gusto niyang makuha ang Twin Leaf Heartgrass na na-convert ng iba. Itinakda na ni Percy ang kanyang mga tingin doon sa simula pa lang. Walang makakaapekto sa kanyang mga aksyon. Nagsimulang umiyak muli ang mabangis na hayop na may purple feathered. Pagkatapos ng paunang pagsubok, ang tunay na pag-atake nito ay magsisimula na. Kasabay ng pagkawagayway ng pakpak nito, nagsimulang umakbay kay Percy ang malaking katawan nito. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng apoy, na nagmistulang isang lilang bola ng apoy. Habang umaandar ito, ang apoy sa labas ng katawan nito ay nagsimulang gumalaw ng husto. Nakakunot ang noo ni Percy habang mahigpit na hawak ang espada sa kanyang mga kamay. Hindi man lang siya lumingon habang malamig na sumigaw ng, "Suportahan mo ang atake ko. Kailangan mong maging fully focused."
Mag-focus ka na lang sa pag-alalay sa akin, kung hindi, wala kang magagawa. Nagmamadaling sumagot ang iba, huwag kang mag-alala, napagpasyahan na naming tulungan kang talunin ang hayop na may kulay ube na balahibo bago kami pumasok. Sa sandaling sinabi niya iyon, mahigit 100 hindi kapani-pani walang mainit na balahibo ang bumaril sa grupo. Hindi nagdalawang isip si Percy na umatake. Ang kanyang mga laslas ay bumubulusok, nagsasalpukan sa lahat ng balahibo. Ang lilang apoy ay marahas na nagsalubong sa mga laslas. Walang tigil silang pumutok, at sinubukan ng iba ang kanilang makakaya na tumayo laban sa mga balahibo na nagninangas na lila. Biglang nagsalubong ang hindi mabilang na mga alon ng enerhiya sa hangin. Ang lilang apoy ay kinuha ang karamihan sa lugar, ngunit ito ay pinigilan pa rin ni Percy at ng iba pa. Nang mga sandaling iyon, nasa harap na ni Percy ang mabangong hayop na may kulay lila. Nilagpasan nito ang mahahabang kuko at kumikinang sila habang hinahampas ang dibdib ni Percy. Handa na si Percy para doon. Sa sandaling gumalaw ang kuko, agad siyang tumalon pabalik, agad na humiwalay sa hayop. Kabanata 3744. Sa sandaling iyon, hawak-hawak niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Seryoso ang kanyang mga mata habang hinahampas niya ang ulo ng hayop na may purple feathered. Ang tatlong laslas ay bumaril ng napakabilis. Ang purple feathered beast ay sumigaw at naglabas ng 5 pang balahibo, na hamarang sa void blade mula kay Percy. Basag. Nabasag ang mga balahibo sa tunog. Nawala rin ang mga laslas. Isa na namang draw iyon. Gayunpaman, nagsimulang matuwa ang mga manunood dahil doon. Nauna rito, nagpaputok si Percy ng 6 na laslas, para tumayo laban sa 3 balahibo. Ang 5 balahibo ay ginawa ng isang hiwa. Ang magkabilang panig ay tiyak na nagpigil sa simula. Sa wakas ay nasaksihan na nila ang tunay na lakas ng magkabilang panig. Sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kalakas si Percy. Siya talaga ay isang tunay na henyo. Ang mga taong tulad natin ay hinding-hindi makakarating sa kanyang antas. Napakahusay na namin sa loob ng aming mga angkan mula sa aming mga kanya-kanyang mundo, ngunit sa wakas ay natanto ko kung gaano ako kamangmang matapos na makarating sa whirling world. Iyan ay isang tunay na henyo. Ang kanyang mga kasanayan ay higit sa lahat. Whatever. It's so frustrating comparing myself to him. Compared to geniuses like that, I'm not even interested to continue to live anymore. Focus na lang tayo sa sarili natin. May kanya-kanya ng buhay ang mga henyo. We have to climb in our own ways. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-aliw sa kanilang sarili dahil napakalaki ng agwat sa pagitan nila ni Percy. Nang marinig iyon ni Rowan at ng iba ay napangisi sila. Malamig na sabi ni Rowan, talagang alam ng mga taong iyon kung paano aliwin ang kanilang mga sarili. Kahit ang mga hamak na figure tulad nila ay nag-iisip na umakyat. Paano nila magagawa iyon? Hindi ba nila alam na sila lang ang magiging stepping stone natin? Ilang tao ang nagbago ng ekspresyon sa panunuya na ipinapakita. Ang mga mandirigmang iyon mula sa Star Continent ay lumalampas lamang sa linya. Kanina pa lang nila inaaliw ang kanilang mga sarili, ngunit kahit papaano ay umakit ito ng labis na pangungutya. Gayunpaman, nakaramdam lamang sila ng galit sa loob nito. Walang nangahas na sumagot ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay hindi kailanman mabubuting tao. Walang magandang naghihintay sa sinumang nag-provoke sa grupong iyon. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Iniwan sila ng katotohanan na bigo at walang magawa. Napabuntong hininga si Jack. Lalong lumalampas sa linya ang mga lalaking iyon. Naramdaman ni Jack na hindi kapani-pani walang bastos ang mga ito bago ito, ngunit tila minamaliit niya ang mga ito. Hindi nila binibitawan ang anumang pagkakataon na magsalita ng iba. Hindi sila kumilos na parang isang taong talagang malakas. Bilisan mo, tumingin ka sa stage. May napansin ba kayong kakaiba? Sa pagkakataong iyon, may biglang nagsabi. Ang mga salitang iyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Pansamantala nilang isinantabi ang galit sa kanilang mga puso. Sa bulalas ng taong iyon, lahat ay nagsimulang tumingin sa entablado na nanlalaki ang mga mata. Sa sandaling iyon, si Percy at ang iba ay nakakulong sa pakikipaglaban sa mabangis na hayop na may kulay ube na balahibo. Malinaw na dahado ang halimaw, ngunit nagawa pa rin nitong lumaban. Higit pa rito, ang purple feathered beast ay nagkaroon lamang ng kaunting pinsala sa katawan nito. Walang nakamamatay na pinsala, at hindi rin ito kasing sugat noong sinaktan ito ni Tolson. Kung ano ang mali, walang napansin kaagad, ngunit hindi sila sumuko doon. Pagkaraan ng ilang saglit, may biglang nagsalita ng malakas, bakit pakiramdam ko ay hindi pa tuluyang naglalaho ang mga laslas mula sa talim ni Percy pagkatapos niyang umatake. Tila nananatili ito sa espasyong iyon ng ilang sandali. The moment na sinabi, naintindihan agad ng lahat.
Ang bawat slash na ipinadala ni Percy ay medyo naiwan sa ere. Hindi man halata, napansin nilang sa masusing pagsisiyasat na hindi lang isang hiwa ang naiwan. Matagal na talaga itong napansin ni Jack. Sa sandaling nagsimulang umatake si Percy, napansin na niya na ang pag-atake ni Percy ay nasa upper ultimate god rank na. Kung hindi, walang paraan na ito ay magiging napakalakas. Kabanata 3745. Natukoy ni Jack na ang kanyang Void Blade ay dapat na nasa unang yugto ng Mastery, at hindi malayo sa ikalawang yugto. Iba ang mga henyong iyon kay Jack. Kailangan nila ng sapat na mataas na kaharian ng kapangyarihan upang suportahan ang isang mataas na antas na pamamaraan. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang sapat na mataas na kaharian, mauunawaan nila ang mga diskarte sa mataas na antas. Karamihan sa mga henyo ay natuto ng mga high-level na diskarte sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang talento at pag-unawa. Iba si Jack. Dahil namanan niya ang mga alaala ng sinaunang bayani, kailangan lang niyang unawain ang mga alaala habang ang iba ay nangangailangan ng kalahating taon o isang taon para maunawaan ito. Pagkatapos, kailangan lang niyang tiyakin na ang kanyang mga alaala ay magkakasabay sa kanyang katawan bago niya ito matagumpay na sanayin. Ang katotohanan na nagawa ni Percy na maabot ang yugtong ito ay nangangahulugan na siya ay hindi kapani-pani walang talino. Hindi nakapagtataka kung gaano siya ka-pride. Pinag-isipan ito ni Jack sa loob. Malamang, ang husay ng lalaki ang naglagay sa kanya sa top 10 o top 15 place. Hindi siya tumayo sa taas, pero hindi rin siya mahina. Sa sandaling iyon, si Percy ay nagsimulang tumawa ng baliw, hayop ka. Hanggang dito na lang. Mamatay ka na lang. Oras na para mamatay ka. Pagkatapos niyang isigaw iyon, lumingon siya sa iba pang kalahok, makinig ka sa utos ko ngayon din. Gamitin mo ang pinakamalakas mong diskarte. Sumama ka sa akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga slash na ipinadala niya at nanatili sa hangin ay biglang nagsimulang mag-buzz. Si Percy ay naglaslas ng kabuoang 55 beses. Ang bawat slash ay puno ng pagpatay na layunin. Ang 55 slash na iyon ay biglang nagsimulang lumipat patungo sa gitna ng si Percy ay nagsimulang bumuo muli ng mga seal. Sa isang iglap, lahat ng 55 sa mga slash na iyon ay pinagsama sa isa. Nagtakip ng ngipin si Percy at naglabas ng panibagong laslas, at agad na sumanib ang laslas sa 55 pang laslas. Isang hindi kapani-pani walang maliwanag na slash ang nabuo. Ang slash ay malayong mas malakas kaysa sa iba pang pag-atake na ginamit niya noon. Ang talas ng aura ay naging dahilan ng pagka-distort ng espasyo sa paligid niya. Ngumisi si Percy habang umuusad. Ang slash ay biglang pumutok sa mismong Purple Feathered Beast. Ginamit din ng iba ang lahat ng kapangyarihan nila. Alam nilang lahat kung gaano kahalaga ang pag-atake. Boom! Pagkatapos ng napakalaking pagsabog, ang buong espasyo ay nag-ulo. Napuno ng shockwaves ng mga pagsabog ang buong entablado. Sa 10 kalahok, 8 sa kanila ang pinalipad na humahampas sa barrier. Ang mga mahihina ay nagdere ng dugo mula sa impact bago bumagsak sa lupa, nagpupumilit na bumangon pagkatapos noon. Ang mabangis na hayop na may purple feathered ay sumigaw ng matinding paghihirap. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng naunang kamahalan ng hayop na may purple feathered. Ang mga balahibo sa katawan nito ay nawasak sa maraming lugar maging ang laman sa ilalim ay makikita. Nagsimulang umagos ang dugo ng galit na galit. Mula sa leeg ng beast na may purple feathered hanggang sa mga pakpak nito, may napakalaking sugat. Napakalalim ng gitna ng sugat kaya makikita ang buto. Ang pag-atake ay lubhang nasugatan ito. Sa sandaling iyon, mukhang wala rin si Percy sa ganoong kalaking kalagayan. Kahit na nagawa niyang iwasan ang gitna ng pag-atake kanina, tinamaan pa rin siya ng shockwaves. Sa sandaling iyon, kumukulo ang kanyang dugo. Puno ng sakit ang kanyang mga organo, ngunit hindi na siya naglakas loob na ipagpaliban pa ito. Talagang hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makabawi. Huminga ng malalim si Percy at pinakawalan ang kanyang World Avatar. May 2 metrong haba na espada ang lumitaw sa likod niya na nagkataong World Avatar ni Percy. Sa pagkakataong iyon, tila halos hindi na ito pinipigilan ni Percy, ngunit nagawa pa rin niyang magpuwersa ng isa pang pag-atake. Sa isang sigaw, bumaril siya pasulong na parang palaso. Ang World Avatar ay naging purong enerhiya habang ito ay sumanib sa espada sa kamay ni Percy. Sa ilalim ng nanlalaking mga mata ng lahat, sinimulan niyang hampasin muli ang nasugatan na hayop na may purple feathered. Kabanata 3746. Ang Purple Feathered Beast ay maaaring gawa sa enerhiya, ngunit nananatili pa rin ito sa isang tiyak na halaga ng katalinuhan. Malinaw na nakakaramdam ito ng panganib na maaaring magdulot sa kanya ng kamatayan. Ginamit ng Purple Feathered Beast ang buong lakas nito at sinubukang lumayo para maiwasan ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, ito ay nasugatan ng husto, at si Percy ay kumilos ng napakabilis.
Hindi nakaiwas sa pag-ataking iyon ang Purple Feathered Beast at nanginginig ang buong katawan. Hindi nito kayang tanggapin ang kamatayan ng ganoon. Kahit na ito ay mamatay, ito ay gumawa ng tao na magbayad ng isang presyo. Ang hayop na may purple feathered ay sumigaw na nagpayanig sa buong capture hall. Nagsimulang mag-apoy muli ang halimaw. Isang balahibo na puno ng lilang apoy ang bumaril pasulong. Ang mabangong hayop na may kulay ube na balahibo ay ginamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang balahibo na iyon ay iba sa lahat ng iba pa nitong ipinutok noon. Ang apoy na nilalaman nito ay higit sa 2 beses kaysa sa mga mula sa mga balahibo noon. Iyon ang huling welga mula sa mabangong hayop na may purple feathered. Pinaikit ni Percy ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay iba rin ang palaso sa dati. Gayunpaman, hindi iyon nakaapekto kay Percy. Nagpatuloy siya sa pag-charge pasulong, itinutok ang kanyang espada sa lalamunan ng halimaw. Sa isang sigaw, ang lilang balahibo ay nakipagsagupaan sa espada ni Percy, at ang mga lilang apoy ay sumabog palabas. Ang talon ni Percy ay may tulong ng kanyang World Avatar. Iyon ang kanyang pangalawang pinakamalakas na pag-atake. Kahit na ang Purple Feather ay ang huling pag-atake ng Purple Feathered Beast, ang halimaw ay nasa dulo na ng lakas nito. Halos hindi na ito makatayo. Kahit na higit sa doble ang apoy, hindi pa rin ito napigilan ang pag-ataking iyon. Ang kahangahangang talon ay tumusok sa balahibo sa dalawa. Ang lilang apoy ay biglang napatay ng kanyang aura. Nang tingnan iyon, nawala ng pag-asa ang mabangis na hayop na may kulay lila. Kahit na inilagay nito ang lahat ng kapangyarihan sa pag-ataking iyon, nagawa lang nitong pabagalin ng kaunti ang kalaban nito. Walang paraan na maiiwasan nito ang pag-ataking iyon. Karamihan sa mga mandirigmang naruroon ay lahat ay nagpipigil ng hininga. Habang nanlalaki ang mga mata ng lahat, ang espada ni Percy ay tumusok sa lalamunan ng halimaw. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw habang ang katawan nito ay nagsimulang manginig ng galit. Ang nag-aalab nitong mga mata ay nakatingin mismo kay Percy na para bang sinusubukan nitong itanim kung paano siya tumingin sa isip nito. Kitang-kita ni Percy ang puot sa mga mata ng beast na may purple feathered. Gayunpaman, ang lahat ng puot na iyon ay walang kabuluhan. Natapos na ang lahat. Saglit na nagpumiglas ang hayop na may purple feathered bago ito tuluyang nahinga. Sa sandaling ito ay namatay, ang napakalaking katawan nito ay naging mga spot ng lilang liwanag at hinihigop muli ng hanay sa entablado. Huminga ng malalim si Percy habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi naging madaling labanan para sa kanya. Ang hayop na may purple feathered ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Halos ginamit niya ang lahat ng lakas, gamit ang kanyang dalawang pinakamalakas na pag-atake bago niya pinatay ang halimaw. Huminga ng malalim si Percy bago nagsimulang pumulupot ang kanyang mga labi. Kahit na ano, nasiyahan siya sa mga resulta. Napatay niya ang hayop na may kulay ube na balahibo, at naging mahalaga siya sa labanan. Ang mga walang kwentang mandirigma sa likod niya ay hindi naging kapaki-pakinabang. Kabanata 3747. I can't believe na nanalo talaga siya. Sa laban, kalahati man lang ang dahilan ng panalo niya. At least, dapat 5 life points ang makukuha niya. Baka makakuha pa siya ng 7. Sabi ng isang mandirigma mula sa second grade world na nanlalaki ang mga mata. Ang katabi niya ay isang mandirigma mula sa Star Continent. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ng mga mandirigma mula sa Star Continent na naruroon si Percy bilang kanilang idolo. Hinangaan nila si Percy at ginawa siyang layunin. Higit pa rito, ang Star Continent ay lubos na nagkakaisa noong una. Hindi ka panipaniwalang pagmamalaki ng taong iyon nang marinig niya iyon, napaka-dismissive ng tono niya, "What are you even saying? Hindi mo ba nakita ang laban na iyon kanina? Ano ang ibig mong sabihin na mayroon siyang hindi bababa sa kalahati ng dahilan para sa panalo?" Sa aking mga mata, halos lahat ng gawain ay ginawa ni Percy. Panipi. Yung ibang siyam, wala talagang silbi. Ilang beses na lang silang umatake matapos makinig sa utos ni Percy. Wala man lang silang nagawa. Kung wala si Percy ay tuluyan na silang napatay ng mabangong balahibo na hayop. Ang isa pang mandirigma mula sa Star Continent sa tabi niya ay nagsabi, "Tama ka. Si Percy ang pangunahing dahilan ng labanang ito. Dapat ay kumita man lang siya ng 7 life points. Pakiramdam ko ay napakaliit ng 7 life points. Ang 7 life points ay magbubunga ng Twin Leaf Heartgrass. Alam ng lahat kung gaano iyon kahalaga. Posibleng ito ay nagkakahalaga ng ilang beses sa kanilang buong kapalaran. Maging si Percy ay labis na natukso nito. Kahit ano paman, maganda ang panalo ni Percy sa pagkakataong ito. Nawalan na ng pag-asa ang mabangong hayop na iyon sa bandang huli. Naaalala ko pa kung paano tumingin ang halimaw na iyon kay Percy nang may paghamak sa simula. Siguradong pinagsisihan ito ng husto bago ito mamatay. Iyan ang kinahinatnan ng pagmamaliit sa iba nang walang karapatang gawin iyon.
Ang baliw na lalaking nakamaskara na iyon ay malamang na pareho ang pakiramdam ng mabangis na hayop na may kulay ubing balahibo. Siguradong napakawala ng pag-asa ang nararamdaman niya ngayon. Napakalakas ng kanyang na-offend sa isang tao. Kahit 60 taon pa siya, hinding-hindi siya aabot sa ganoong antas. Sayang lang at halos lahat ng mukha niya ay nakatikip. Mahirap makita kung ano ang ekspresyon niya. Hindi mo makikita ang kanyang ekspresyon, ngunit makikita mo ang kanyang mga mata at bibig. I have to say, this guy really is good in keep up an act. Kahit sinong makakita sa nangyari ay tiyak na manginig sa takot. Kahit na napakalakas ng purple-feathered beast, pinatay pa rin ito ni Percy. Malinaw kung gaano kalakas si Percy. Malinaw na nakita ng lalaki ang lahat. Walang paraan na hindi siya naapektuhan, ngunit kumikilos pa rin siya bilang isang pipino. Naglalagay lang siya ng isang kilos. Panipi. Ito ay tulad ng isang biro na iniisip lamang ang tungkol dito. Ang taong iyon ay marahil ay iniisip na hindi natin malalaman kung ano ang nasa isip niya hanggat inilalagay niya ang isang nakakumbinsi na kilos. Iniisip niya na ang lahat ay mas mataas ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, sa aming mga mata, ito si Guy ay isang kumpletong clown lamang. Nakakatuwa talaga ang acting niya. Huwag muna natin siyang pag-usapan. Selyado na ang kapalaran ng lalaking iyon. Wala nang masyadong pag-uusapan. Hulaan natin kung ilang life points ang makukuha ni Percy sa huli. Pagkatapos ng labanan, ang lahat ay mas nakatuon sa mga gantimpala. Napakahalaga ng life points. Maging ang mga mandirigmang iyon na hindi gaanong nag-ambag ay nakatitig pa rin sa balumbon sa hangin na nanlalaki ang mga mata. Ang mga pangalan ng lahat ay nakasulat sa balumbon. Pagkatapos ng labanan, ang dami ng life points na kanilang nakuha ay isusulat sa likod ng kanilang mga pangalan na may mga gintong titik. Kahit alam nilang karamihan sa kanila ay hindi man lang makakaabot sa pinakamababa. Mark, na 3 life points, ito ay mas mabuti pa kaysa sa walang pag-asa. Kabanata 3748. Kung sila ay pinalad at natanggap ng 3 life points, kung gayon maaari silang makakuha ng isang kayamanan. Ang pinakamasamang kayamanan ay ang Rainbow Snake Gallbladder. Kahit iyon ay nagkakahalaga ng 70 o 80 milyong mga kristal ng espiritu. Iyon ay sapat na upang madagdagan ang kanilang mga kapalaran ng maraming beses. Si Rowan at ang iba ay sabik na nakatingin sa napakalaking scroll. Ang tagumpay ay pasok na sa kanilang inaasahan. Ang mga resulta mula sa balumbon ay ang pinakamahalagang bagay. Huminga ng malalim si Rowan at sinabing, walang dapat na problema. Si Percy ang pinakamahalagang tao sa labanang iyon ngayon lang. Ang iba ay naging ganap na walang silbi. Pakiramdam ko ay karapat-dapat siya ng 9 na life points. Huminga ng malalim si Nim, nagsimulang magmukhang seryoso rin, malamang na hindi siya makakakuha ng 9 na life points. Kung tutuusin, hindi pa siya naglunsad ng pinakamahalagang pag-atake sa kanyang sarili. Ang iba ay sumalakay na kasama niya. Gayunpaman, kahit na ano, dapat siyang magkaroon ng 7 life points. Nakakunot ang noo ni Randall habang tahimik na nakatingin sa scroll. Sa sandaling iyon, ang mga resulta ay mas mahusay kaysa sa anumang mga paghuhusga. Napatingin si Percy sa scroll. Mukha siyang kalmado sa panlabas, ngunit ang kanyang puso ay walang tigil na tibok. Ang resultang iyon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Ang pagbabalik ng Heartgrass sa Star Continent ay hindi lamang magpapalaki sa kanyang kapalaran, ngunit magdudulot din ito ng maraming pagmamalaki sa Star Continent. Ito ay isang bagay na naiambag din niya, kaya kahit ang pinuno ng kanyang angkan ay kailangang tumingin sa kanya ng mas mataas pagkatapos noon. Bamulong si Percy, dapat makakuha ako ng kahit 7. Napakahusay ko sa labanang ito. Tumaas ang isang kilay ni Jack at tumingin din. Sa ilalim ng umaasam na hitsura ng lahat, ang scroll sa wakas ay nagsiwalat ng mga resulta ng lahat sa mga gintong titik. Ang pangalan ni Percy ay nasa tuktok ng listahan, at mayroong 5 kasunod mismo ng kanyang pangalan. Ilang tao ang nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. 5 lang ang binigay kay Percy. Ang mga resulta ay lumampas sa inaasahan ng karamihan sa mga mandirigma doon. Marami sa kanila ang nadama na si Percy ay naging napakahalaga sa labanang iyon. Kahit na 7 life points ay hindi magiging isang pagmamalabas, ngunit nakakuha lamang siya ng 5 sa huli. 5 lang ang nakuha niya. Napakahusay ng ginawa ni Percy, kahit 7 life points ay ayos lang. Hindi ako makapaniwalang napakataas ng standards ng Capture Hall. Sa totoo lang, hindi naman talaga ito nakakagulat. Napakaraming henyo ang nakapasok sa Capture Hall, at karamihan sa kanila ay nakakuha lang ng 5. Isang napakaliit na bilang lamang sa kanila ang nakakuha ng 7. Mga henyo talaga ang mga iyon. Medyo malayo pa si Percy sa level na iyon, pero napakahusay na niyang nagawa. Ang 5 life points ay hindi isang bagay na makukuha ng isang regular na henyo. Inilagay niya ang hindi bababa sa kalahati ng trabaho para sa labanang ito.
Hindi ako kumbinsido. Sigaw ng isang mandirigma mula sa Star Continent. Matapos tingnan ang resulta, tuluyang nalaglag ang kanyang puso. Kahit na walang ibibigay sa kanya si Percy, kahit na nakakuha si Percy ng 7 life points, maipagyayabang pa rin niya ito. Iyon ay isang bagay na magpapatibay sa reputasyon ng buong Star Continent. Kanina, masyado siyang nagyayabang, walang ibang gustong sabihin sa lahat na tuluyan ng natapakan ni Percy si Seymour Flint. Gayunpaman, marahas siyang sinampal sa mukha ng resulta. Malamig na tumingin sa kanya ang isang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo sa tabi niya. May bahid ng panunuya sa kanyang tono, ano ang hindi ka kumbinsido? Sinusubukan mo bang sabihin na ang iyong paghatol ay mas tumpak kaysa sa paghatol ng capture hall? Sinasabi mo ba na ikaw ang nagdedetermina ng mga patakaran? Kinu-question mo ba ang mga patakaran ng capture hall o ang buong whirling world? Kabanata 3749. Ang taong iyon ay biglang inilagay sa isang hindi kapani-paniwalang mahirap na lugar, at nahirapan siyang magsabi ng anuman. Ang daming tawanan sa paligid niya. Talagang wala sa lugar ang kanyang mga salita. Ang taong lumikha ng whirling world ay isang taong tunay na malakas. Paanong ang tao ay sadyang binabaan ang mga punto ng isang mas bata? Matapos malaman ng mandirigmang nagsabi niyan kung gaano kabiro ang kanyang mga sinabi, agad siyang umupo, hindi nang ahas na magsalita pa. Medyo mapatla ang mukha ni Percy. Natigilan siya nang makitang 5 pa lang ang nakuha niya. Ayaw niyang maniwala. Napakaraming effort ang ginawa niya, at ang mga nakapaligid sa kanya ay mga walang kwentang kampa na sumuporta lang sa kanya. Sa kanyang mga mata, halos 30% lang ang nagawa nila, ngunit nakakuha pa rin siya ng 5 sa huli. Nangangahulugan iyon na ang grupo ng mga basurang kasama niya ay nagawa ang kalahati ng trabaho, habang siya ay nagawa ang iba pang kalahati. Ang resultang iyon ay naging sanhi ng paghihirap niyang huminga. Kung hindi ito ang maling oras at lugar, at kung hindi siya mapapahiya sa paggawa nito, malakas niyang kinwestiyon ang mga resulta. Bakit 5 life points lang ang nakuha niya pagkatapos ng marami? Bahagyang naging kapaki-pakinabang ang mga piraso ng basurang iyon. Ang hayop na may purple feathered ay namatay sa kanyang espada sa huli. Siya ang sumaksak sa lalamunan ng halimaw at winakasan ang buhay ng halimaw. Bakit 5 life points lang ang nakuha niya? Hindi niya matanggap. Halos sumigaw si Rowan, hindi ba ito masyadong walang katotohanan? 5 life points lang ang nakuha niya. Ano ang hinuhusgahan nito? Ngayon lang malinaw na nakikita ng lahat ang lahat. Kung wala si Percy, hinding-hindi na matalo ng grupong iyon ang Purple Feathered Beast. Paano masasabi ng sino man na nakuha nila ang kalahati ng pagsisikap? Malinaw na si Percy ang may gawa ng lahat. Kahit 7 life points ay napakaliit, kaya bakit 5 lang? Kumunat ang noo ni Nim, gustong hilahin si Rowan pabalik. Kahit na pakiramdam niya ay may katuturan si Rowan, walang sasang-ayon si Rowan na isigaw lang ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ay ibinigay ng capture hall. Maging ito ay ang mga patakaran o ang array o ang mga resulta, ang sinaunang bayani ay ang isa upang matukoy ang lahat ng ito. Ang paghamon sa resulta ay katumbas ng pagtatanong sa sinaunang bayani na iyon. Hindi magandang ideya na sabihin ang lahat ng iyon. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang sinaunang bayani na lumikha ng whirling world ay hindi kailanman nagpakita. Gayunpaman, ang katotohanan na ang tao ay nasa antas ng kasanayang ito ay nangangahulugan na ang kanyang mga pandama ay maaaring napuno ang buong whirling world. Posibleng walang makatakas sa mga mata ng sinaunang bayaning iyon ang mga kilos ng sinuman. Maaaring magdulot ng kapahamakan ang mga tanong na ganyan. Magsasalita pa sana si Nim at sasabihin kay Rowan na huwag nang ituloy, isang snigger ang narinig. Pareho silang natigilan dahil doon, sabay talikod. Bahagyang napangisi si Jack habang nakatingin sa kanilang dalawa na may mapanuksong ekspresyon. Pakiramdam nilang dalawa ay sumabog ang kanilang isipan nang makita nila ang ekspresyon ni Jack. Lumingon si Rowan at tinuro si Jack, "Brat, anong tinatawa-tawa mo? I'll make sure to dig your eyes out for that." Pakiramdam ni Rowan ay mamamatay na siya sa lahat ng galit. Si Jack ang nagdulot sa kanya. Sa bawat pagkakataon, nakakipili si Jack sa kanyang mga kahinaan. Salita man ni Jack o sa ginawa ni Jack, patuloy nitong hinahamon ang pasensya ni Rowan. Maging si Nim ay hindi na nakapagpigil. Dahan-dahang tumayo si Nim at tumingin kay Jack na may malamig na ekspresyon. Lalong lumalampas sa linya ang lalaking iyon. Niloloko niya talaga sila. Galit na sila, pero tuluyan na siyang nawala ng galit nang makita si Jack. Kabanata 3750. Tumawa si Jack, "Natatawa lang ako kasi kaya ko, walang kinalaman sayo." Malamig na sabi ni Rowan, "Oh please. Do you think we are idiot here? Don't you think I know na tinatawanan mo kami?" Tumaas ang isang kilay ni Jack at tumango talaga para umamin. Talagang tinatawanan niya ang dalawa.
Maluwag ang tono niya na para bang walang espesyal na sinasabi. In the first place, hindi lahat ng tao ay nag-iisip na siya ay ganoon kahalaga. Isa pa, maraming tao ang makakapagsabi na, kung wala ang iba na nandoon, walang paraan na maiiwan ni Percy ang napakaraming laslas. Ang pinakamalakas niyang atake ay umasa sa mga laslas na naiwan niya. At saka, ang welga na labis na nasugatan ng Purple Feathered Beast ay hindi lang ang kanyang Void Blade na nag-iisa, lahat ng iba ay sumalakay din. Tanging ang huling pag-atake lamang ang ginawa niya. Kung umasa siya sa kanyang sarili sa buong panahon, kung gayon kahit na 10 life points ay magiging maayos, ngunit ito ay malinaw na isang produkto ng pagsusumikap ng lahat. Ang iba ay hindi kapani-pani, walang nanalo sa iba, kung wala ang iba, hindi siya magiging mahalaga sa iba. Pagkasabi niya noon ay tumahimik ang paligid. Kahit na naramdaman ng lahat na sira ang ulo ng lalaking nakamaskara, lahat ng sinabi niya ay sinang-ayunan ng marami sa mga mandirigma doon. Medyo tahimik silang tumango, pakiramdam na tama ang pagsusuri ni Jack. Si Percy ay mukhang napaka-importante niya, ngunit kung wala ang iba, hindi niya magagawang patayin ang Purple Feathered Beast. Hindi man lang niya magagamit ang pinakamalakas niyang atake. Mabigat ang paghinga ni Rowan sa galit. Maasim ang ekspresyon niya. Galit na galit siya kay Jack. What a load of crap. Kahit na nagawa nilang pigilan ang halimaw, hindi pa rin katumbas ng 50%. Dapat 7 life points ang nakuha ni Percy. Sa pagkakataong iyon, wala nang pakialam si Rowan kung magdudulot ng gulo ang kanyang sinabi. Pakiramdam ni Rowan ay masusuffocate siya kapag hindi siya nagsalita. Kahit hindi, magagalit siya ng sobra kay Jack. Nang marinig iyon ni Jack, natawa siya. This time, halatang kinukutya niya si Rowan. Halos himatayin si Rowan sa galit. Napakagat siya ng ngipin na parang gusto niyang kagatin si Jack. Gayunpaman, nasa restricted area pa rin sila, kaya kinailangan niyang ibalik lahat ng galit niya. Tinitigan niya si Jack na nanlalaki ang mga mata, parang asong galit na galit. Sa kasamaang palad, gaano man kabangges ang hitsura ni Rowan, si Jack ay hindi naapektuhan. Tumawa si Jack at sinabing, hindi mo ba naisip na biro ito? Kahit na nagawa nilang pigilan ang halimaw, hindi man lang sila nakapagambag ng 50%. Sa tingin mo ba hindi namin masasabi kung ano ang iniisip mo? Ang mga resulta ng capture hall ay ganap na patas. Ang mga patakaran ay malinaw na nakikita ang iyong maliit na pandaraya. Si Jack ay sadyang nagtaas ng boses nang sabihin niya iyon. Halos lahat ay narinig ito ng malinaw. Medyo natigilan ang ilan sa kanila. Bakit sinabi ni Jack na sinusubukan nilang gumawa ng isang trick? Si Jack ang naging sentro ng atensyon noong una, ngunit nagsimula siyang makakuha ng higit na atensyon. Maging si Percy ay tumingin din. Sa simula, nanatiling kalmado si Jack sa buong panahon. Kahit gaano pa karaming tao ang tumingin sa kanya, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Sumimangot si Nim, Brat, hindi ka lang mayabang, pero sinusubukan mo kaming saran bilang. Mabuti. Anong trick ang sinusubukan mong laruin? Mas mabuting sabihin mo sa akin ng malinaw ngayon din. Kung hindi, puputulan ko ang bibig mo ngayon. Kabanata 3751. Hindi sinabi ni Jack, huwag makipag-usap na parang magagawa mo ang nais mo dito. Gusto mo bang maglakas loob na i-rip ang bibig ng sinuman? Kung magagawa mo, gawin ito ngayon. Narito ako. Tingnan natin kung mayroon kang mga guts. Panipi. Namula ang mukha ni Nim sa mga salitang iyon. Siyempre, hindi siya mangangahas na gawin ang ganoong bagay. Hindi siya tanga at wala siyang kakayahan ng sinaunang bayani, kaya hindi siya maaaring maglakas loob na kumilos ng walang ingat dito. Magiging abo agad siya kung gagawin niya. Napaawang ang mga labi ni Nim habang sinusumpa ang sarili dahil sa pagiging impulsive niya para magsalita ng ganoon. Siya dapat ang pinakamakatwiran sa kanilang grupo, ngunit nabalisa si Jack kaya nawala ang kanyang sarili. Katahimikan. Huminga siya ng malalim. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang huwag na huwag hayaang matuwa si Jack sa kanyang sarili. Kahit anong gawin niya, sisiguraduhin niyang natatapakan niya ang pride niya. Stop bringing that up. Do you think I won't dare to do anything to you just because I can't do anything here? Sinasabi ko lang sa'yo na huwag mong saran ang sinumang ganyan ang bibig mo. You say we tried to pull a scheme, tell me? Then, what were we doing? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilinggan ni Nim ang lahat ng mga mandirigma sa kinatatayuan ng mga manunood, na itinaas ang kanyang boses para sabihin, lahat ay may magandang pananaw sa lahat, at wala kaming magagawa kahit na gusto namin. Kahit na sinusubukan mo kaming saran, hindi mo ba mapag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay? Lahat ay may magandang pananaw sa buong labanan, at walang anumang kainahinala ang nangyari sa lahat. Tumango naman ang iilan sa audience. Kahit na kinasusuklaman nila ang kaiabangan ni Nim, kailangan nilang aminin na may sense siya.
Walang paraan para magkaroon ng anumang trick sa labanan kanina. Naisip ito ng lahat at nadama na ginawa ng lahat ng mga kalahok ang lahat ng kanilang makakaya, na ginawa rin ni Percy ang lahat. Walang kakaibang nangyari. Anuman, lahat sila ay gustong marinig kung anong uri ng paliwanag mayroon din si Jack. Napaawang ang labi ni Jack habang nakatingin kay Nim, na galit na sinubukang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Sigurado ka alam kung paano gawing maganda ang mga bagay. Hayaan mong tanungin kita, pagkatapos, bakit ngayon lang nagpigil si Percy? Pagkasabi niya nun, may mga natulala. Nagpigil ba talaga si Percy? Nanunuya si Rowan at sinabing, napakaraming kalokohan. Nakita ng lahat kung paano inilagay ni Percy ang lahat sa kanya ngayon lang. Kung nagpigil man lang siya, hindi sana sila mananalo sa labanan. Mag-isip ka muna bago magbintang doon. Natawa si Jack sa hamon ni Rowan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mahinahon, malinaw na nagpipigil siya nang masugitan niya ng husto ang purple feathered beast sa isang suntok na iyon. Hindi ito nakita ng lahat, ngunit kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, dapat ay ginamit niya ang kanyang world avatar habang ginagamit niya ang kanyang diskarte. Noon lamang niya ginamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit hindi niya ginawa iyon. Parang sigaw ang sinabi ni Jack na gumising sa lahat. May punto siya. Kung titingnan nila iyon, tiyak na nagpigil si Percy. Kung ginamit ni Percy ang kanyang buong lakas, dapat ay ginamit niya ang kanyang world avatar sa kanyang pinakamalakas na pag-atake. Gayunpaman, iniwan niya ang kanyang avatar sa mundo para sa katapusan. Masyadong nasasabik ang lahat para mapansin iyon, ngunit pinananatili ni Jack ang kanyang kalmado sa buong oras at isang walang kinikilinggan na manunood, na nagmamasid sa lahat. Pinahintulutan siya nitong mahuli ng napakabilis ang maliliit na pakulo ni Percy. Kabanata 3752. Alam mo, ang taong ito ay maaaring mabaliw, ngunit may katuturan siya. Bago niya ginamit ang kanyang world avatar, hindi namin alam kung nagawa niyang bumuo ng isa. Kung tutuusin, ang pagbubuo ng isang world avatar ay hindi lang kailangan ng isang taong sobrang talino, ngunit kailangan din nilang maging tugma sa mga batas ng mundo. Kahit na ang isang tao ay nabigyan ng isang kasalanan, maaaring hindi sila makabuo ng isang world avatar. Kaya naman lahat kami ay nag-assume na iyon ang kanyang pinakamalakas na pag-atake noon. Pagkatapos noon, siya ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang mundo avatar, at iyon ay kung paano namin nalaman na mayroon siya nito. Katulad ng sinabi ng batang iyon. Kung marunong siyang gumamit ng world avatar, bakit hindi na lang niya ginamit noon? Bakit niya iniwan hanggang sa huli? It does feel rather odd. Hoy, tama ka. Sa tingin ko ay hindi rin normal iyon. Hindi ba siya natatakot na ang kanyang pag-atake ay mauwi sa pagiging hindi epektibo, at ang lahat ng mga naunang pagsisikap ay mauwi? Nagsimulang pumanig ang lahat sa sinabi ni Jack. Nagnganga ang ngipin ni Rowan at tumingin kay Jack. Walang magandang lumabas pagkatapos malaman ang kanyang pag-iral. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga talakayan ay nagsimulang tumagilid sa pabor ni Jack, na labis na ikinalungkot niya. Nagsisimula pa nga siyang manginig sa galit. Ang iba ay hindi rin mas mahusay. Sa sandaling iyon, lumabas na si Percy sa entablado. Nakatutok ang malamig niyang mga mata kay Jack. Kahit na ginawa niya ang lahat para itago ang kanyang emosyon, nakikita ni Jack na ginagawa niya ang lahat para pigilan ang kanyang galit mula sa nanginginig niyang mga mata. Tinamaan ni Jack ang pako sa ulo. Gayunpaman, lalala ang sitwasyon para kay Percy kung susubukan niyang ipagtanggol ang sarili, kaya napilitan siyang tiisin ito. Nais niyang mapanatili ang magandang reputasyon upang humanga sa kanya ang lahat. Tumawa si Jack. Mula nang subukan ng mga mandirigmang iyon na manggulo sa kanya, mortal na kaaway na niya ang Star Continent. Ang kanyang salungatan sa kontinente ng pamamaga ng Tide ay nagsilbing paalala kay Jack na hindi kailanman haharapin ng mga mayayabang na mandirigma ang mga bagay ng mapayapa. Susubukan nilang itulak pababa ang lahat na sa tingin nila ay mas mababa. Kung ang mga mas mahina ay hindi yumuko sa kanilang mga kapritsyo, susubukan nilang patayin ang mga mahihina. Maaaring hindi mahina si Jack, ngunit tumayo siyang mag-isa. Wala siyang matibay na angkan na maasahan, at ayaw din niyang ihayag ang kanyang tunay na kakayahan, kaya lalong lumala ang hidwaan dahil doon. Dahil iyon ang kaso, wala siyang dahilan para magpigil sa kanila. Dinala nila ang lahat ng ito sa kanilang sarili. Tumawa si Jack at walang malasakit na sumagot, simple lang ang dahilan kung bakit siya nagpigil. Hindi niya maaaring hayaang harapin ng iba ang nakamamatay na suntok. Medyo nagamit niya ang kanyang lakas noong lumaban siya. Kung ginamit niya ang pinakamalakas niyang pag-atake gamit ang kanyang world avatar, kakailanganin niya ng maraming totoong enerhiya. Ang kanyang mga naunang pag-atake ay naubos din ng isang tiyak na halaga ng kanyang lakas. Kung siya ay umatake ng buong lakas at ang kanyang tunay na enerhiya ay naubos, mahirap para sa kanya na umatake muli. Ang iba ay hindi rin tulala.
Kung sila ay kumuha ng pagkakataon upang harapin ang isang nakamamatay na suntok sa Purple Feathered Beast, sila ay lubos na makikinabang mula doon. Kaya't si Percy ay nagpasya na magpigil sa kanyang unang pag-atake. Sa totoo lang, hindi mali ang ginawa niya. Kaya lang hindi ko matiis kung gaano kalaki ang pagyayabang ng mga taong ito. Malinaw na umasa siya sa lakas ng iba at hindi niya ginawa ang lahat para sa kanyang kapakinabangan. Ang bawat isa ay sumalakay ng sama-sama upang patayin ang hayop, ngunit ang ilan ay nagnanais ng lahat ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili. Anong biro? Ang mga salita ni Jack ay may perpektong kahulugan. Higit pa rito, ang mga resulta na nakuha nila mula sa capture hall ay tumugma din sa kanyang sinabi. Lahat ng pagmamayabang na ginawa nila noon ay polala ng polala. Katulad ng sinabi ni Jack, naging makabuluhan din sa wakas ang mga ikinilos ni Percy. Kahit sino pa ay gumamit din ng ganoong paraan, ngunit ipinagmamalaki ng mga taong ito na ginawa nila ang 70% ng trabaho o maging ang lahat ng gawain, habang ginamit niya ang lakas ng iba, sinusubukang kunin ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili. Kabanata 3753. Tamang-tama, ang capture hall ay patas at makatarungan, hindi nito binaliwala ang isang detalye. Galit na galit si Rowan at gustong sumigaw kay Jack, ngunit hindi man lang niya mahanap ang tamang salita. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay tila naniwala kay Jack kahit na talagang gusto niyang lumaban. Sa sandaling iyon, isang mahigpit na kamay ang bumagsak sa kanyang balikat, tinapik ito ng marahan. Nilingga ni Rowan si Percy na may malamig na tingin sa mukha. Nakatutok ang mga mata ni Percy kay Jack na parang may gustong makita. Kalmadong tumingin sa likod si Jack. Nagsalubong ang kanilang mga tingin ng mamamatay tao na aura sa hangin. Mula nang magsimula ang kanilang salungatan, kumilos si Percy na parang ayos lang ang lahat at si Jack ay hindi katumbas ng halaga sa kanyang pansin, ngunit hindi na niya kayang ituloy ang pagkilos. Huminga siya ng malalim at sinabing, sa napakaraming taon, kakaunti lang ang lubos na nagalit sa akin. Ikaw ang una at marahil ang huli. Hindi ko alam kung gaano kakatapang na labanan kami ng ganito, ngunit kung ano man iyon, hindi nito mababago ang iyong kapalaran. Walang magawa ang mga labi ni Jack. Kanina mo pa sinabi yan, at sinagot ko na. Pagdating sa mga ganitong pananakot, sobrang dami kong narinig. Ulam ng bagong banta, bakit hindi? Bahagyang ipinikit ni Percy ang kanyang mga mata. Ang iyong mga aksyon ay hindi lamang haantong sa iyong pagbabayad ng isang kakila-kilabot na halaga, ngunit ang lahat ng mga may kaugnayan sa iyo ay mapaparusahan din. Sisiguraduhin kong malalaman kung saang lupalop at angkan ka galing. Lahat ng malapit sa iyo ay kakalad ka rin kasama mo. Sasabihin ko sa kanila na ang kanilang napipintong paghihirap ay dahil sa iyong kayabangan. Lahat ng taong malalapitan mo ay isumpa mo. Hindi napigilan ni Lorraine at Mart ang kanilang mga ulo dahil doon. Hindi man lang sila close ni Jack, pero kung may makakaalam ng relasyon nila ni Jack, mahahatak din sila sa kaguluhang ito. Napahilamaw si Lorraine sa kanyang mga templo sa sakit, biglang hindi alam kung ano ang sasabihin. He was not on good terms with Jack, at parang hindi na siya magiging maayos sa Star Continent pagkatapos nitong hilahin pababa ng ganoon. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng sobrang bigat sa sandaling iyon. Hindi naging mabuti si Marth. Pareho silang ibinaba ang kanilang mga ulo, nag-aalala na baka mapansin ng iba ang kalagayan nila. Nang marinig ng mga tao ang mga pagbabanta mula kay Percy, iilan sa kanila ang sumirit. Tiyak na pinagsisihan ng lalaking ito ang lahat ng ginawa niya ngayon. Itinulak niya si Percy at ang iba pa sa isang sulok. Hindi lang siya gustong patayin, kundi pati lahat ng may kaugnayan sa kanya ay gusto nilang patayin. Iyon ay matapat na makatwiran. Ang taong ito ay lubusang nasaktan sila. Walang sino mang nang-ahas na lumaban-laban sa kanila ng ganyan. Natatakot ka ba ngayon? Malamig na sabi ni Percy. Gayunpaman, nakataas ang isang kilay ni Jack sa pagkagalit. Hindi nagbago ang ekspresyon niya simula pa lang. Bakit? Naisip niya. Ipagpalagay ba nilang natatakot siya? Kalmadong umiling si Jack. Kung magagawa mo, mag-imbestiga ka hanggang sa nilalaman ng iyong puso. Gayunpaman, bibigyan kita ng kaunting babala. Maraming tao na katulad mo ay gustong gumawa ng katulad na bagay, ngunit ang mga kahihinatnan na naghihintay sa kanila ay nakamamatay. Hindi napigilan ni Percy na mapangiti. I've seen everything now, alright. You're still threatening me even with things as they are. Ang ilan ay hindi nakaimik ni Jack. Lahat ng ginawa ng lalaking ito ay tila hindi ka panipaniwala. Walang makapagsabi kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Si Randall, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, hindi ka ba nag-aalala? Hindi ka ba natatakot? Dahil iyon ang kaso, panatilihin mo ito. Huwag mong kalimutan ang iyong ipinangako, ngunit. Kabanata 3754.
Sa lahat ng nangyari, ang mga mandirigma ng Star Continent ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang dehado sa buong oras, kahit na pakiramdam na sila ay pinangungunahan ng taong iyon. Hindi man sila pumayag na aminin, iyon pa rin ang katotohanan. Kung magpapatuloy sila, malamang nasisubog sila sa galit sa lahat ng sinasabi ni Jack. Dahil doon, nilinggan ni Randall si Nim. Kung ikukumpara sa kung gaano kainit ang ulo ni Rowan, si Nim ay mas mature at kalmado. Siya ay karaniwang tumitingin sa mas malaking larawan at bihirang mawala ang kanyang galit. Gayunpaman, talagang tumayo si Nim mula sa kanyang galit ilang sandali lang ang nakalipas. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang hawakan ang kanyang katwiran. Kung hindi siya nakahawak, baka inatake na niya si Jack on the spot. Ang lalaking iyon ay may tunay na talento sa pag-provoke ng mga tao. Huminga ng malalim si Randall. Naisip niyang kailangan na nitong itigil. Ninisya ni Jack si Randall. Ito ay hindi lamang ang mga mula sa Star Continent, ngunit ang iba ay may kalkulasyon din sa kanilang mga mukha. Halata kay Jack kung ano ang iniisip nila, kahit hindi niya ito tingnan at sa kabila ng kanilang pananahimik. Lahat sila ay gustong sumali siya sa susunod na labanan. Natitiyak nila na magiging kalamangan sila sa sandaling umakyat si Jack sa entablado. Nagtitiwala sila na siya ay walang iba kundi isang tupa para sa pagpatay sa sandaling magsimula ang labanan. Tumaas ang isang kilay ni Jack at sinabing, dapat itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras. Alam ko kung ano ang sinabi ko bago ito, at sisiguraduhin kung masusunod ito. Dapat mong kalimutan ang tungkol sa iyong maliliit na pandaraya. Hindi ko kailanman nagustuhan. Pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap, walang kabuluhan lang. Kinagat ni Rowan ang kanyang mga ngipin. Hindi yun ang unang beses na sinabi ni Jack na nagsasayang sila ng oras. Sino siya sa tingin niya? Napakabastos lang ng lahat ng sinabi niya. Kahit na ang pinakamalumanay na tao ay hindi makayanan, pati na si Rowan. Pinaikit ni Rowan ang kanyang mga mata. Quit with the act, you brat. Tanungin mo lang ang lahat sa paligid mo. Sino ang naniniwala na panatilihin mo ang iyong salita? Sa palagay mo matatalo mo si Randall. Panipi. Dapat ay itinatago niya ang mga salitang iyon sa kanyang sarili, ngunit hindi na nakuha ni Rowan ang kanyang kalmado, novel drama. Hindi niya matiis kung paano naglalagay si Jack ng isang aksyon sa harap nila, iniinsulto sila habang inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang pedestal. Wala siyang ibang gusto kundi tanggalin ang peking maskara na iyon kay Jack para ipakita sa lahat ang tunay niyang mukha. Biglang natawa si Jack sa galit na kilos ni Rowan. Si Randall ay maaaring mukhang isang mandirigma na nakatayo sa tuktok sa iyong mga mata, ngunit siya ay medyo mas malakas kaysa sa karamihan sa akin. Nagsirit ang lahat dahil doon. Si Jack ay tumatawid sa linya na hindi niya dapat nilapitan. Nagsalita siya na parang walang espesyal si Randall, mas malakas lang ng kaunti kaysa sa mga regular na mandirigma. Pagkasabi niya nun, kumikinang pa ang mga mata niya sa panghahamak. Parang hindi naman siya nagpapanggap na may ganoong katapangan, na para bang sinadya niya ang sinabi niya. Ilang tao ang nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Jack, at mga talakayan ng magkasalungat na kalikasan bumangon. Surely not, this guy is so arrogant. Alam ba niya ang sinasabi niya? Kahit na hindi kasing lakas ni Randall si Percy, hindi naman siya ganoon kalala. Masasabing magka-level sila. Ang mga mandirigma sa level na ito ay maituturing na top 10 sa lahat ng nakapasok sa Whirling World. Bakit parang iniisip niya na mahina sila ng mga pulubi sa lansangan? Tama. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng lalaking to. Sinasadya ba to? Baka iniisip niya na mapapaganda niya ang sarili niya sa paggawa nito. Kung tutuusin, walang masyadong warriors na ka-level ni Randall. Kung ipapamukan niya na mas magaling siya, hahatakin niya ang reputasyon niya. Kabanata 3755. Tuldok. Kung sa tingin niya sa ganoong paraan, kung gayon siya ay tunay na mabaliw. Kahit na sinusubukan niyang ipagmalaki, dapat niyang isipin ang mga bagay. Kahit sino ay malalaman kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa ganitong paraan. Kung si Randall ay katumbas ng wala sa kanyang mga libro, sino, kung gayon, makapangyarihan? Si Seymour lang at ang iba pa. Panipi. Nang marinig ni Rowan ang mga salita ni Jack, naramdaman niyang bumabalik saglit ang sarili niyang IQ. Ang katotohanan na sinabi ni Jack ang isang bagay na tulad nito ay nangangahulugan na ang kanyang talino ay nasira. Ano ang silbi ng pakikipagtalo sa isang tulala? Kahit na ang idiot na iyon ay sinabi ng maraming mga bagay na higit sa linya, ang kanyang pagkatao ay hindi magbabago. Napagpasyahan ni Rowan na ibababa lamang niya ang kanyang sarili sa pakikipagtalo sa isang tulad nito. Kumaibot ang labi niya nang lumingon, hindi na tumitingin kay Jack. Ang sakit ng ulo ng lalaking iyon. Nagsalita si Jack na parang siya ang pinakamalakas na tao sa Whirling World, ngunit kahit ang pagmamayabang ay may limitasyon. Siya ay isang kumpletong biro.
Samantala, ang mga labi ni Randall ay kumikibot habang binibigyan niya si Jack ng sabay-sabay na disdainfully. Katulad ni Rowan, tanga lang ang tingin niya kay Jack. Maging si Percy ay hindi na nag-abalang tingnan si Jack. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang inilalagay ang kanyang sarili sa napakataas na katayuan, at ang pakikipagtalo sa isang hanggal ay nasa ilalim niya. Hahayaan niya ang hanggal na sabihin ang gusto niya, ngunit sa huli, alam ng lahat sa sinabi na baliw lang si Jack. Sa sandaling iyon, lumingon ang isang lalaking naka-green robe para magsalita sa mga manunood. Bukas ang betting area. Lahat, kunin mo ang iyong mga panalo sa nakaraang laban. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang makalimutan ng lahat si Jack, at ang mga talakayan ay naging mas tahimik. Sa pagkakataong ito, halos lahat ay nanalo, ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi gaanong nanalo. Ang mga unang naglagay ng kanilang taya ay nanalo ng malaking halaga, habang ang mga naglagay ng taya sa kalaunan ay hindi nakakuha ng ganoon kalaki. Pagkatapos ng lahat, ang mga logro ay unti-unting lumala habang ang mga taya ay inilagay. Halos lahat ay tumaya kay Percy, kaya ang mga logro ay bumaba ng husto. Hindi nagtagal ng ganoon katagal bago lumubog ang mga posibilidad. Gayunpaman, kahit maliit na kita ay kita pa rin. Ang sigaw ng lalaking nakaberdeng damit ang dahilan para tumayo ang lahat at tumungo sa lugar ng tayaan. Kanina ko lang binilang, at 3,000 lang ang kinita ko. Maliit lang iyon. Makakabili ako ng kahit anong mababang antas. Maliit lang ang pastahan mo, kaya natural na hindi ka kikita ng ganoon kalaki. Tama na ang 3,000 dahil marami na ang tumaya. 2,000 lang ang kinikita ng kapwa ko disipulo, pero masaya na siya. Hindi naman siguro walang chance na kumita pa. Lalaban na si Randall sa susunod na round, at pati ang baliw na iyon ay nandoon din. Kahit napaalisin muna ni Randall ang lalaking iyon, sapat pa rin ang kanyang kakayahan upang manalo. Dapat ay ilagay na lang natin ang lahat ng taya natin kay Randall at gumawa ng malaking halaga. Magandang ideya, hindi ba? Tama ka. Gagawin ko yan sa susunod na round. Hindi naman ako ganoon kay Oman, pero kung ilalagay ko lahat ng meron ako dyan, aabot sa 700,000 ang makukuha ko. Hindi ba? Kaya itigil ang pagmumuni-muni sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, kailangan mong tiyakin na ikaw ay mabilis sa susunod na round. Hindi lang ako ang may ganitong ideya. Maraming tao ang maglalagay ng kanilang mga taya. Kabanata 3756. Tama ka. Salamat sa paalala. Malalampasan ko ito kung hindi mo sinabi sa akin. Kapag nagkapera na ako, sisiguraduhin kong ililibre kita ng masarap na pagkain. Matapos magbukas ang lugar ng pagtaya, kinalkala ng ilang tao kung magkano ang kanilang napanalunan mula sa nakaraang labanan. Karamihan sa kanila ay nakakuha lamang ng ilang libong espiritong kristal, ngunit ang halagang iyon ay walang kahulugan sa mga mata ng higit sa karaniwan na mga mandirigma. Ito ay posibleng sapat lamang para sa isang pagkain. Kahit na ang mga regular na mandirigma ay nag-isip na ito ay isang kaawa-awang halaga, wala silang mabibili dito. Gayunpaman, ito ay sapat na mabuti na pinamamahalaang nilang kumita mula dito. Nakita ni Lorraine ang lahat na nakatayo, at tumingin siya kay Marth na may salungat na ekspresyon. Napalingon din si Marth. Nagsalubong ang kanilang mga titig, at kitang-kita ang mga iniisip sa kanilang mga ulo. Ito ay medyo nakakatawa. Silang dalawa ay naging mortal na magkaaway na gustong magpatayan, ngunit habang unti-unting nagbabago ang mga bagay sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang kanilang mga ugali. Kung tutuusin, sila lang naman ang nagkakaintindihan. Tumaas ang isang kilay ni Marth at sinabi sa mahinang boses, tumayo ka na lang. Bakit nag-aalangan ka pa? Hindi ba ngayon lang din tumaya si Jack? Wala naman talaga ang mga taya natin. Napabuntong hininga si Lorraine. You sure make it sound easy. Why don't you stand up, then? Hindi ka rin ba nag-aalala na ma-offend mo siya? Hindi naman ako ganoon kalaki, kaya malamang hindi ka rin kumikita ng ganoon kalaki. Siyempre, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Sa palagay ko maghihintay lang ako ngayon, ngunit masaya akong sundin ang iyong pamumuno kung mauna ka. Panipi. Napaawang ang labi ni Marth nang sumilay ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Gusto niyang si Lorraine ang manguna, at least hindi siya magmumukhang masyadong guilty noon. Gayunpaman, hindi nahulog si Lorraine dito. Parang naging matalino si Lorraine. Hindi alam ni Jack kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawa, ngunit wala siyang pakialam kahit na gawin niya iyon. Nilinggan niya ang mataong pinagpustahanan bago siya tumayo pagkatapos mag-isip. Nagplano siyang pumunta ng mas kaunti ang mga tao. Hindi niya gusto ang mga mataong lugar. Higit pa rito, marami siyang nagawa na maghihikayat ng kalungkutan ng iba. Kung siya ay lumakad, magsisimula silang magturo sa kanya. Maaaring walang pakialam si Jack, ngunit lalaban pa rin siya kapag may narinig siyang lumampas sa linya. Parang si Hamish lang noon.
Kung nangyari iyon, mag-aaksaya siya ng maraming oras sa mga walang kabuluhang bagay. Siyempre, kailangan pa niyang lumagpas sa lugar na pinagmamasdan kapag kakaunti na ang mga tao. Kung kakaunti ang tao doon, mas marami ang tao sa stand. Hindi naman gaanong naiiba. Dahil iyon ang kaso, walang dahilan para ipagpaliban ang mga bagay. Muling tumayo si Jack, na nakakuha ng mga mata ng marami habang nakatingin sila sa kanya ng may pagtataka. Ano ang ginagawa ng taong ito? Sinusubukan ba niyang hilahin muli? Sino ang nakakaalam? Parang nagiging matapag siya sa bawat galaw niya. Lahat ng ginagawa niya ay lalo kaming nagulat. Talagang inaasahan ko ito ng kaunti. Tumigil sa paghula ng random. Hindi mo ba nakikita na tinitingnan niya ang lugar ng pagtaya sa buong oras? Huwag kalimutan, ang taong ito ay naglagay ng isang malaking pusta ngayon. Sa sandaling sinabi, napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari. Ito ay totoo. Lahat sila ay nakalimutan na. Maaaring may matalas na dila ang lalaki at sumalungat sa Star Continent sa lahat ng sinabi niya, ngunit lahat ng ginawa niya ay napatulala sa lahat. Kahit gaano pa niya kalaban si Percy at ang iba pa, si Percy pa rin ang tinaya niya. Kabanata 3757. Ang kanyang mga iniisip ay sumasalungat sa kanyang mga aksyon. Panay ang lakad ni Jack patungo sa betting area. Noong una niyang inilagay ang kanyang taya, ang logro ay nasa 1:1.06. Sa mga logro, hindi ito tulad ng maraming tubo na gagawin. Gayunpaman, si Jack ay tumaya ng isang buong 20 milyong spirit crystal at sa gayon ay nakakuha ng 1.2 milyon na kita. Malaki ang halagang iyon para sa maraming tao sa paligid. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang nagkaroon ng halagang iyon kung isasama nila ang lahat ng kanilang mga kayamanan. Nang maglagay si Jack ng 20 milyong taya, nabigla ang ilan sa kanila. Inakala nila na si Jack ay isa lamang magarbong airhead na nagdulot ng isang napakaraming problema, ngunit sa kanyang kapalaran, masasabing si Jack ay may kahangahangang background sa likod niya. Gayunpaman, gaano man kahusay ang kanyang background, walang paraan na hindi niya magawang saktan ang Star Continent ng walang takot. Pagkatapos ng lahat, kabilang sila sa mga nangungunang mundo sa ikalawang baitang. Walang nagawa si Jack kundi paikliin ang kanyang buhay. Kinagat ni Rowan ang kanyang mga ngipin. He managed to benefit this time. Tingnan mo na lang kung magkano ang kinita niya. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay maaaring magtaya ng 20 milyon ng madali. Mukhang may kaunti pa siyang gagawin para sakya. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang isang kahanga-hangang background o sapat na maswerteng makahanap ng ilang kayamanan na naiwan mula sa mga sinaunang panahon, walang magbabago sa kakilakilabot na kapalarang naghihintay sa kanya. Si Percy, na nagpa siya na huwag pansinin ang bagay, ay muling nag-iisip tungkol sa issue. Nilinggan niya ang likod ni Jack, at hindi niya maalis sa isip ang nanunuot na bumabagabag sa kanya. Parang mali lahat ng tungkol kay Jack. Kaya ba ni Jack, pagkatapos ng lahat, na manatiling tapat sa kanyang salita? Gayunpaman, natawa si Percy sa sandaling nasa isip niya ang pag-iisip, na isinasantabi ang pag-iisip. Paano kung si Jack ay may sapat na talento upang manatiling tapat sa kanyang salita? Hindi mahalaga kung si Jack ay may malakas na sistema ng suporta. Ang mga mandirigma ng Star Continent ay hindi dapat gawing trifle. Ang umiikot na mundo ay isang lugar kung saan ang malalakas ang namuno sa mahihina, at ang kamatayan ang pangunahing sa mundong ito. Sa tuwing magbubukas ito, halos kalahati ng mga taong pumasok ay mamamatay. Higit pa rito, ang pagkamatay ni Jack sa kanila ay ganap niyang gawa. Kahit na mayroon siyang malakas na taga-suporta, hindi sila makakahanap ng dahilan para sa paghihiganti. Puro haka-haka pa rin ang background ni Jack sa huli. Sa sandaling nagawa niyang masaktan sila ng husto, tinatakan niya ang kanyang kapalaran. Kumunat ang noo ni Nim at sinabing, hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko hindi naman talaga tanga ang lalaking to. Parang sinadya niya tayong paglaruan. Sa sandaling sinabi iyon, lahat ng mga kapwa niya disipulo ay napalingon sa kanya. Umubo si Nim at sinabing, I'm not trying to praise him. Just listen to me. This guy has a mask on the whole time. May nakikita lang kaming parte ng mukha niya. Hanggat nagbabago ang itsura niya, mahihirapan na kaming hanapin siya ulit. Kung siya ay isang tulala lamang na may masakit na mababang IQ, kung gayon ito ay magiging simple. Hanggat siya ay umakyat sa entablado, kami ang may kontrol sa sitwasyon, ngunit sa palagay ko ay hindi niya gagawin. Ang katotohanan na siya ay tumaya ng husto kay Percy ay nangangahulugan. Na siya ay may malinaw na pag-iisip. Dahil alam niya kung gaano kami katatag, ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa amin, at kung ano ang kakaharapin niya kapag umakyat siya sa entablado. Dahil alam niya ang lahat, hindi niya gagawin iyon maliban kung gusto niyang pahirapan kami. Siya sa kamatayan. Ang pagsusuri ni Nim ay nagkaroon ng maraming kahulugan.
Matapos marinig iyon ng iba, naging seryoso ang mga ekspresyon nila at malalim ang iniisip. Kung magpasya si Jack na tumanggi sa kanyang salita sa huli, makakapagsabi lang sila ng ilang bagay tungkol dito. Hindi ito ang pinaka-maaasahan sa mga plano. Kung talagang gusto niyang bumalik sa kanyang salita, wala na rin silang panahon para i-drag ang mga bagay-bagay sa kanya. Kabanata 3758. Nasa restricted area sila. Gaano man kalaki ang pagtawid ni Jack sa linya, walang paraan na magagawa nila sa kanya. Kailangan nilang tiisin ito. Kung nagawa niyang makawala pagkatapos niyang umalis at magbago ng hitsura, hindi na siya makikilala ng mga ito mula noon. Ang pag-iisip lang niya ay umasim ang mga ekspresyon nila, maging si Percy. Kahit na pinanatili ni Percy ang kanyang mapagmataas na hitsura nang makipagtalo siya kay Jack kanina, sa totoo lang, galit na galit siya. Wala na siyang ibang hinaangad kundi ang paghiwalayin si Jack. Talagang magdurusa siya kung hindi niya mahawakan ang kanyang paghihiganti sa huli. Ang mga iniisip ay maaaring makaapekto sa kanyang pagsasanay at magdulot sa kanya ng problema sa hinaharap. Ang pag-iisip lang niyan ay mas lalong nagalit si Percy. Napagpasyahan niya na hindi nila maaaring hayaang makalabas si Jack sa capture hall. Kahit na sinubukan ni Jack na lumabas na may 1,000,000 mga dahilan sa huli, kailangan nilang parusahan siya ng matindi. Huminga ng malalim si Percy at sinabing, "Tama ka. Baka pinaglalaroan lang niya tayo. Kailangan nating gumawa ng plano para pigilan siya sa pagtakbo. Kailangan natin ng walang kabuluhang plano para masigurado na hindi makakalabas ng capture hall ng ligtas ang lalaking ito. Kahit na umalis siya, kailangan nating umalis kasama siya. Hindi natin siya hahayaang makatakas sa atin." Ang kay-abangan ni Jack ay natapakan ang kanilang dignidad at ininsulto ang kanilang pagmamataas. Kung nagawa niyang makalayo ng maayos, mas masahol pa ito kaysa sinumpa niya lang sila sa kanilang mga mukha. Magiging biro ang mga ito na hindi pinapayagan ni Percy na mangyari. Percy gritted his teeth and said, "Medyo naiintindihan ko kung ano ang iisip niya ngayon. Wala lamang siya lakas ng loob na harapin kami, sapat lamang siyang matapang na gawin ang lahat ng ito dahil sa kanyang mga panukalang pangkaligtasan. Sa mask na iyon, maaari nating sabihin kung sino siya. Hindi naman lahat ng ginawa niya ay isang kontrata, pwede siyang umatras sa kanyang salita anumang oras na gusto niya. Kahit sawayin siya ng lahat dahil dito, malamang ay makakagawa siya ng paraan para maibalik ang kanyang dignidad sa kanyang mga salita. Malamang nasasabihin niya na nandidiri siya sa paningin namin at gusto niya tayong mapahiya. Kung tutuusin, kakaunti lang siguro ang sasang-ayon sa kanya. Lalong tumaas ang galit ni Percy sa pagsasalita, at kahit papaano. Naniniwala siya na totoo ang mga sinabi niya. Para sa kanya, napakayabang lang ni Jack dahil gusto niyang makipaglaro sa kanila. Gusto niyang year-okan ang buong dignidad nila. Pakiramdam niya ay tumayo siya na walang mawawala sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling pinalitan niya ang kanyang maskara, magiging ligtas siya. Kinagat ni Percy ang kanyang mga ngipin. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Kumunat ang noo ni Randall. Hindi ako makontento kahit bugbugin natin ang asong iyan. Hindi natin siya dapat pagbigyan. Hindi natin dapat hayaang makuha niya ang gusto niya. Puno na sila ng puot sa simula. Sa karagdagang impormasyon na naisip nila para sa kanilang sarili, lalo silang nagalit. Gusto nilang paghiwalayin si Jack sa sandaling iyon, ngunit alam nilang hindi nila madaliin ang mga bagay-bagay. Kailangan nilang gawin ang mga bagay ng paisa-isa, sinisiguradong iset up ang mga ito para hindi makatakas si Jack sa kanilang pagkakahawak. Matapos matukoy ang kanilang mga plano, nagsimula silang magbulungan at pag-usapan ang mga bagay sa kanilang sarili. Pagbalik ni Jack sa kanyang upuan, nakita niya si Percy at ang iba pa na lumingon sa kanya na may matinding tingin. Halatang may masamang intensyon sila, ngunit hindi niya ito pinansin. Kabanata 3759. Kahit na may plano sila, wala itong silbi laban sa kanya. Kaya naman, nagtaas ng kilay si Jack at bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ay sinabi ni Percy na sadyang nagtaas ng boses para marinig ng lahat, "Alam mo, masasabi nating lahat na hindi ka baliw o tanga, kaya sinungaling ka lang." Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Akala nila ay pansamantalang matatapos ang hidwaan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang malamig na nakatingin kay Percy, hindi man lang nag-abalang sumagot habang hinihintay na magpatuloy si Percy. Naninigas ang mga labi ni Percy nang makita ang halos hindi reaksyon ni Jack. Lahat ng ginawa ng lalaki ay tila hindi karaniwan. Hindi ba dapat subukang ipagtanggol ni Jack ang kanyang sarili para sa kanyang dignidad? Gayunpaman, hindi iyon masyadong nagpahirap kay Percy. Huminga siya ng malalim sa nagpatuloy, "Pinaplano mong bumalik sa iyong salita mamaya, di ba? Makakakita ka rin ng isang pagload ng mga dahilan. Sa iyong talento sa mga salita, magagawa mong lumabas ng isang kamangha-manghang bagay.
Sa palagay ko hindi iyon magiging mahirap para sa iyo. Panipi. Nakataas ang isang kilay ni Jack na wala pa ring emosyon habang hinihintay na matapos si Percy. Napaawang ang labi ni Percy habang nakatingin sa mga mata ni Jack na kalmado. Kung paano niya gustong tanggalin ang maskara ni Jack noon at doon, ngunit lalabag siya sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake kung gagawin niya iyon. Napilitan siyang pakalmayan ang sarili. Wala ka bang sinasabi dahil nagigilty ka? Ibig sabihin, babalik ka sa sinabi mo pagkatapos ng lahat. Huminga ng malalim si Jack bago siya tumingin kay Percy nang may pagtataka. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadaling pipaikit ang lalaki kung mananahimik siya. Sa puntong ito, naiinis na siya sa palagiang kalokohan ni Percy. Baka ba ang tenga mo sa kalokohan? Lahat ba ng sinabi ko ay hindi na proseso ng buo? Inulit ko ang sarili ko pero wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Kaya ano ang punto ng pagsasabi ngayon? Maaaring hindi ka nakakaramdam ng inis sa pamamagitan ng patuloy na pag-harping, ngunit ang lahat dito ay naiinis sa iyon. Panipi. Namula ang mukha ni Percy sa galit. Bigla niyang naramdaman na parang nasa hindi pangkaraniwang posisyon siya. Siya ay nagmula sa isang malaking pamilya, at ang kanyang talento ay namumukod tangi sa lahat mula pa noong siya ay bata pa. Iginagalang siya ng lahat ng tao, at kahit na ang kanyang mga kaaway ay hindi siya tinutuya ng ganito. Sinusubukang hilahin siya ni Jack sa karumihan. Huminga ng malalim si Percy. Pakiramdam niya ay mag-aapoy na ang mga mata niya sa galit. Gayunpaman, kailangan niyang maging matyaga alang-alang sa engranding plano. Nagngingit ang ngipin ni Percy at sinabing, huwag mong isipin na makakatakas kapag katapos ng lahat ng yabang na iyon, brat. Sa tingin mo ba lahat tayo ay tanga dito? Sa totoo lang, sa tingin mo matatalo mo si Randall. Nagtaas ng kilay si Jack bago seryosong tumango. Isang mapanuksong tawa ang pinakawala ni Percy. Tumigil ka na sa pagbibiro. Itanong mo sa lahat dito kung sa tingin nila ay kaya mong talunin si Randall. Naging matapang ka lang para gawin ang ginawa mo dahil pinoprotektahan ng maskara mo ang iyong sarili. Pagkakakilanlan. Ikaw ay walang takot dahil hindi namin alam kung sino ka talaga. Pagsisisihan mo ang lahat kapag nag-sign up ka mamaya. Ngumisi si Jack, ang sarap ng imahinasyon mo. Gusto mo bang pumalakpak ako para sayo? Pinaikit ni Percy ang kanyang mga mata at nagpatuloy, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyong puso. Alam kong matatakot ka at magtatago sa pagtupad sa iyong salita. Dahil iyon ang kaso, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng kaunting awa. Nanlaki ang mata ng lahat nang marinig iyon. May gustong iligtas si Percy. Kailan pa siya naging makatuwiran? May bahid pa nga ng kabaitan sa mga huling salita niya. Ito ay hindi katulad kung paano si Percy at ang Star Continent. Kadalasan kumilos. Kabanata 3760. Someone said with a puzzled expression, what's going on here? I agree with Percy and that this guy is a liar, but I don't understand what he said after that. If Percy honest forgive him, I'll change my name to his. I don't think that's very likely. The Star Continent's Warriors is famous for being unforgiving. Kahit sinong manakit sa kanila ay tatargetin ng buong continent, and that guy has ticked off one too many offensive acts on their list, humiliating the entire continent. He had been so rude, so how can Percy let that guy go? Natawa naman si Jack doon. Nakakatuwa talaga si Percy. Nag-iisip lang siya kung anong klaseng panlilin lang ang hihilahin ni Percy at kung ano ang sasabihin niya, pero talagang nakakabaliw iyon. Gusto daw niyang bigyan siya ng awa, di ba? Sinabi pa ni Percy na hindi siya tulala noon pa man. Ang mga salita ni Percy ay tiyak na parang akala nila ay isang tulala. Natatawang tumango si Jack. Then tell me, paano ka magpapakita ng awa? Kitang-kita ni Percy ang pangungutya sa pagtawa ni Jack, ngunit kailangan niyang pigilan ang galit sa sandaling iyon. Kailangan niya ang lahat ng kanyang pasensya sa pakikitungo kay Jack, kung hindi ay pabayaan na lang nila si Jack. Sa gayon, na tinanggal ang kanyang galit, huminga si Percy ng isang malalim na hampatuloy, makinig kang mabuti. Kung plano mong magpatuloy laban sa iyong salita, walang paraan na mairiwin mo ang iyong dignidad sa bibig ng iyong bibig. Yung iba dito, hindi rin tanga. Kahit anong sabihin mo, iisipin lang nilang baliw ka na ang sarili mo lang ang alam magsalita. Higit pa rito, kahit na makaalis ka sa capture hall, hindi ka makakataka sa amin ng matagal. Sisiguraduhin kung may mga tao na susunod sa iyo. Kahit saan ka man magpunta, may susunod sa iyo. Ang iyong mga araw sa hinaharap ay palaging pahihirapan. Sa sandaling magkaroon kami ng pagkakataon, sisiguraduhin naming mamamatay ka. Malamig at mapanglo ang mga mata ni Percy habang nagsasalita, na para bang bumababa kay Jack ang kamatayan. Napataas ang isang kilay ni Jack sa narinig. Kung nagyayabang lang sana siya, sana gumana ang mga banta na iyon.
Hindi man lang inabala ni Percy ang kawalan ng sagot ni Jack, na para bang hindi mahalaga kung ano ang kanyang sinabi o kung ano ang kanyang ekspresyon. Dagdag pa niya, hanggat ipinangako mo sa akin na tutuperin mo ang iyong salita at sasali sa labanan, magpapakita ako sa iyo ng kaunting awa at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung gagawin mo ang sinabi ko, ang mga bagay ay magiging maayos sa pagitan natin. Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang tumingin ang lahat ng nanlalaki ang mga mata. Nagdulot ng kaguluhan sa mga tao ang mga talakayan dahil hindi man lang nila ito inaasahan. Siyempre, matagal na nilang alam na hinding-hindi patatawarin ng Star Continent si Jack batay sa karaniwang pagkilos nila. Napangiti si Jack sa mga labi. Continue. I want to hear how you're planning on giving me a chance. Hindi pinansin ni Percy ang panunuya sa mga mata ni Jack habang nagpatuloy siya, sa sandaling tumaas ang hadlang, pumasok ka sa isang estado ng paghahanda. Walang mga patakaran laban sa pakikipaglaban sa sandaling ito, ngunit masisiguro kung hindi ka sasalakayin ni Randall sa panahong ito. Itinaas ni Percy ang 10 daliri. Pagkatapos mamatay ang halimaw, kailangan mong maghintay ng 10 segundo bago bumaba ang harang at ang lahat ay sasailalim muli sa mga batas ng mga pinagbabawal na lugar. Sasalakay lang si Randall. Ikaw sa loob ng 10 segundong iyon. Kung makakapit ka, tapos na lahat sa pagitan natin. Sisiguraduhin kita sa pangalan ko. Ang mga salita ni Percy ay matatag at walang puwang para sa pagdududa. Muling naging malalim ang usapan ng lahat. 10 segundo ay higit pa sa sapat na oras. Sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang layunin ni Percy. Sa palagay ko ito ay isang trick. Hanggat ang taong ito ay bumagsak para dito, may hook siya. Kahit 10 segundo lang, higit pa sa sapat para sa lahat. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.